Radio Maria brings you Catechism of the Catholic Church. Isang awit, isang tinig sa isang Panginoon, isang bisig, isang lipi sa habang panahon. Kay Jesus lahat tayo'y nauka, kahit saan pa magsama, kahit saan mang lupa. Kay Jesus mapag-iisa tayo. Isang mapagpalang pagbati sa lahat ng mga tagapakinig at tagapagtangkilig ng ating himpilang Radyo Maria, bringing Christ into your home. Ito po si Father Raymond at kayo po ay nakatutok sa ating programang Catechism of the Catholic Church. At tayo po ay sumasa inyo sa 99.7 FM sa Tarlac, 101.5 FM sa Cagayan, and 102.1 FM sa Isabela. Gayun din naman sa buong mundo sa pamamagitan ng ating audio streaming sa atin pong website sa www.radiomaria.ph at sa website ng World Family of Radio Maria sa www.radiomaria.org. Sa atin naman pong pakikipagkaisa sa Bedstop Network, tayo po ay napapakinggan sa www.eradioportal.com. Maaari na rin po nating i-download ang atin pong mobile application ng World Family of Radio Maria sa App Store, Google Play Store, Windows Store. Pwede na rin po mapakinggan ang atin pong himpilan sa mobile application ng Audio Now at Zeno Radio. Para naman po sa mga probinsya ng Bataan, Bulacan, Pampanga at gayon din po sa Tarlac ay maaari rin po tayong mapakinggan sa Cable TV Channel 99 ng Comclark Technology and Affiliate Cable TV Networks. At sa Cable TV Channel 81 naman ng Concepcion Pay TV Network sa bayan ng Concepcion at Capas sa lalawigan ng Tarlac. Para po sa atin pong topic for today ay tutuon po natin ang ating pansin sa ilang mga katanungan at mga suhestyon. Ganyan din po naman ilang mga pakikibahagi na atin pong natanggap mula sa inyo, ang atin pong mga masugid na mga tagapakinig at tagapagtangkilik ng atin pong programang Catechism of the Catholic Church. Ngunit bago po tayo magsimula, tayo po muna ay mag-alay ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa mga biyaya na inyo pong patuloy na sa amin ipinagkakaloob. Marami pong salamat sa patuloy na pagpapatawad ng aming mga kasalanan. Lalo't higit ang mga paulit-ulit naming nagagawa na aming nais ng iwaksi sa aming buhay. O Diyos, hinihiling po namin na sana'y mas lalo pa po ninyong patatagin ang aming pananampalataya at ang aming pong pagtitiwala, ang aming pong pag-ibig at ang aming pong pag-asa sa inyo na amin pong Ama, upang lubos naming maipagkaloob ang aming mga sarili sa isang karapat-dapat at katanggap-tanggap na paglilingkod sa inyong harapan. Panginoon, ipagkaloob po ninyo sa amin ang biyaya na amin pong laging magampanan, ang inyong panawagan at paanyaya na ikaw ay aming sambahin at papurihan, lalo't higit sa aming isip, sa salita at sa gawa. Hindi lamang bilang isang individual, ngunit bilang isang komunidad na tinitipon mo para sa iyong sarili. Ang lahat ng ito ay amin pong hinihiling at idinadalangin
sa pangalan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo bilang iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, Ina ng simbahan, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Isang mapagpalang pagbati sa lahat ng atin pong mga tagapakinig, tagapagtangkilik at mga taga-suporta dito po sa atin pong himpilan, ang Radyo Maria. At ngayon ay atin pong bibigyan sa ating programang Catechism of the Catholic Church ng daan ang ilang mga katanungan at ganyan din naman po ay mga pagbabahagi. Ang una po na atin pong ibibigay na katanungan sa inyo upang atin pong sama-samang pagnilayan ay ito. Father, ano po bang nangyayari sa soul ng nag-suicide? Pupunta pa rin po ba sa heaven? Katulad po ng atin pong napagnilayan sa isang talakayan sa nakaraang mga topics ng atin pong programa, ang suicide ay isa pong bagay na labag sa kalooban ng atin pong Panginoon. Labag po ito sa atin pong Diyos dahil meron tayong responsibilidad na pangalagaan ang buhay na ito. At ang buhay na ito na dapat po nating pangangalagaan ay huwag po nating patayin bilang pagtugon sa isa sa mga 10 utos ng atin pong Panginoon. Huwag kang papatay. Responsibilidad at tungkulin ng isang tao na ibalik ang buhay na ito sa nagpahiram sa kanya. Dahil ang nagpahiram naman ay nagtatakda ng oras o tamang panahon kung saan ang buhay na hiram ay kanya nang babawiin. Ngayon, dahil ang suicide ay isang napakalaking paglabag sa kalooban ng ating Panginoon, ito ay isa rin namang kasalanan na tinitignan ng atin pong Santa Iglesia na nagpapahayag ng kawalan ng pag-asa sa Diyos. Nagpapakita po ito ng pagtanggi sa pag-ibig, pagpapala ng atin pong poong may kapal. Samantala, meron pong mga isinasaalang-alang na ngayon ng atin pong simbahan sa larangan ng suicide. Dahil po ito sa growing knowledge and awareness ng atin pong simbahan patungkol sa complexity ng isang tao. At ano po itong growing awareness and consciousness na ito na sinasabi po natin? Ito po yung iba't ibang mga considerations on emotional, psychological side ng person sa paggawa po niya ng kanyang desisyon. And bilang isang moral agent, ang isang tao ay nagiging responsable lamang sa kanyang desisyon at sa akto o gawa ng kanyang desisyon kung nasa sa kanya
ang buong karunungan o pagkilala sa nature and consequences of the action. Ganyan din naman po ang buong kalayaan na wala pong pumipigil o walang pumipilit sa kanya, walang pumipuwersa na gawin ang bagay na ito. At gayon din naman yung voluntariness, ang kagustuhan na isagawa ang isang bagay na dinidesisyonan. At dahil po dito ay pinagninilayan ngayon ng Santa Iglesia kung ang isa nga bang nag-suicide ay nakagawa ng isang karumal-dumal na krimen sa kanyang sarili. Karumal-dumal na kasalanan laban sa Diyos. Basahin po muli natin ang mga pananalita ng Catechism of the Catholic Church. Ito po ay sa paragraph 2282. If suicide is committed with the intention of setting an example, especially to the young, it also takes on the gravity of his scandal. Voluntary cooperation in suicide is contrary to the moral law. Grave psychological disturbances, anguish or grave fear of hardship, suffering or torture can diminish the responsibility of the committing suicide. Now, to go directly to the question, anong nangyayari sa mga kaluluwa ng mga nagpakamatay? Pumupunta rin ba sila sa langit? Hindi po tayo makapagbibigay ng kasiguraduhan, sapagkat hindi naman po tayong humuhusga sa kaluluwa ng isang yumao na. Siya man ay yumao na normal ang pagkamatay o nagpakamatay. Dahil ang nag-iisang hukom lamang sa kanila ay walang iba kung hindi ang Panginoong Diyos. Ngunit bilang isang simbahan na may pananampalataya, ay meron po tayong pinanghahawakang pag-asa na sana ang kaluluwa ng ating kapatid ay mapatawad ng ating puong may kapal, at ganyan din naman ay madala ito sa walang hanggang kapahingahan sa langit. Ito nga ang sinasabi sa atin ng paragraph 2283 ng Catechism of the Catholic Church. We should not despair of the eternal salvation of persons who have taken their own lives. By ways known to Him alone, God can provide the opportunity for salutary repentance. The Church prays for persons who have taken their own lives. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa sa ikaliligtas ng kaluluwa ng mga nagpakamatay. Bagkus ay ipanalangin po natin sila na sana ang Diyos na nakakakilala ay maghukom ng may awa at habag sa kaluluwa ng nagpakamatay, upang sa gayon ito nga ay mabigyan ng walang hanggang buhay sa kalangitan. Kaya nga ang simbahan, para ipahayag ang kanyang pag-asa sa Diyos patungkol rito, ay ipinagdarasal niya ng walang humpay ang kaluluwa ng mga nagpakamatay. So, ito po ang atin pong kasagutan sa katanungan na atin pong pinagnilayan. Susunod, okay? Ang katanungan po ay patungkol sa mga nagpapari at sa kanilang pagnanais na yakapin ang buhay selibato ng isang pari. Okay. Father, regarding po sa pagpapari o yung mga seminarians natin, I believe na pumasok sila sa seminaryo kasi gusto nilang magpari. Pero may mga ilang mga beses na natitempt pa din naman sila na manligaw. Tama po ba ito? Di po ba dapat naka-mindset na sila na maging pari at di na dapat manligaw pa? Thank you very much. Yan. Marami pong salamat
sa inyo pong pagbabahagi ng katanungan na ito. Okay, it is a reality and hindi naman po ito itinatago ng atin pong simbahan. And ano po ba ang ganitong sitwasyon? Okay. Ang mga nagpapari po ay binibigyan na ng orientation sa simula pa lang ng kanilang pagpasok sa seminaryo na they are responding to a vocation. Tumutugon po sila sa isang panawagan sa kanila ng Diyos na maging kanyang mga lingkod na mga pari sa kanyang simbahan. At may mga disiplina sa pagiging isang pari upang sa gayon ay lalo't higit na maibigay ng tumutugon sa panawagan ng paglilingkod ang kanyang buong sarili, na walang pumipigil o walang pumupersa ng buong kalayaan para nang sa gayon ay maipagkaloob sa bayan ang karapat-dapat naman na pagsisilbi na dapat nilang tanggapin sa kanilang mga pastol. Isa nga po sa mga disiplina na dapat tugunan ng isang nagpapari, naghahanda para maging pari ay ang celibacy. Kapag sinabi po nating celibacy, ito po ang malayang pagsusuko ng pag-aasawa upang sa gayon ang isang pari ay maaaring isugo saan man at kailanman upang ito ay maging pastol at tagapaglingkod ng sambayanan ng ating Panginoon. At sa celibacy, dito ay binibitawan ng isang nagpapari at pari ang posibilidad. Siya ay magkaroon ng pamilya at gayon din ng eksklusibong relasyon kung saan ay magkakaroon siya ng tinatawag na romantic relationship. Dahil ang isa pong pari ang dapat na kanyang maging pamilya at eksklusibong pamilya ay ang simbahan, ang lahat ng mga mananampalataya. Samantala, kapag ang isang seminarista naman po ay pumasok na at ang mga ito ay naipabatid na sa kanila, of course, bilang isang tao ay meron pa rin namang mga proseso at mga pangangailangan na dapat tugunan. Ang mga pumapasok po sa seminaryo usually ay mga adolescents. At alam naman po natin itong mga adolescents na ito ay very active pa rin sila in establishing their identity and in exploring so many things. And it is part of human development. And it is part of that stage in their life wherein they need to learn of the so many things that are happening in them, especially yung mga changes sa kanilang bodily features, ganyan din naman yung nangyayaring mga imbalances ng kanilang mga hormones and at the same time ng kanilang mga emotions. Dahil still sa adolescent period ay pinag-aaralan pa kung papaano panghawakan ang mga bagay-bagay na ito. Kanya nga very, very crucial ang stage na yan sa development ng isang tao. At dito ay dapat na matutukan ang mga kabataan at ang mga nagpapari ay kabilang pa rin naman sa mga kabataan.
Okay? Upang sa gayon ay alam nila kung papaano nilang itatayo yung kanilang identity, papaano nilang pangahawakan yung kanilang kalayaan na hinahanap, at ganyan din naman papaano nila kontrolin yung kanilang mga emosyon, at papaano nilang pakitunguhan ang ibang tao as they explore their world. Sa ganitong kalagayan ay hindi din naman po natin pwedeng isuppress. Okay? Because when you suppress something, the more na magiging rebellious ito, the more na magkakaroon ito ng a sort of a trauma sa kanya, at kapag nagkaroon ng trauma doon sa tao na sinusuppress, baka bigla na lang itong sumabog, bigla na lamang itong magwala, bigla na lamang itong magkalat. Mas lalong magiging problema. Hindi pa makakatulong ito sa paglago ng tao o bilang isang mature person. Okay? Bagkus ito'y makakapigil sa kanyang maturity, itong suppression na tinatawag. At kapag ang isang adolescent, okay, nag-e-explore, naghahanap ng kanyang identity, at pinipilit pa niyang intindihin yung kanyang mga sarili, kailangan wag mo itong isuppress. Gabayan mo ito. Bantayan mo ito. Now, one of the main issues in the adolescent stage ay precisely itong paghahanap ng sarili sa pamamagitan ng mga relationships. Okay? At isa sa mga relationships na napapasok ng isang adolescent person ay romantic relationship. Kaya nga, may mga nanliligaw pa rin sa kanila. May mga pumapasok pa rin yung tinatawag na intindi kung papaano bang makitungo sa isang normal na sitwasyon bilang isang adolescent sa kanyang opposite sex. Okay. Dahil po dito ay may mga nakagagawa pa rin ng ganoon. And yet, the church is telling them already. And the seminary formation is always accompanying them towards the realization of what they are responding to. On how they should create what you are telling, the mindset na kailangan na itutok na nila ang kanilang isip sa pagyakap sa celibacy, sa pagpapari na iiwanan nga talaga ang posibilidad na magkaasawa at magkapamilya. Ang seminary formation, ito yung kanyang ginagawa, Nababantayan, gagabayan ng mga batang ito without suppressing them, but making them realize to freely decide that their life should really be towards priesthood and embracing one of the disciplines of priesthood, which is celibacy. Sa ganitong kalagayan, nais din naman na huwag ipilit doon sa tao yung tinatawag nating grasya ng hindi pag-aasawa for the sake of the kingdom. But that grace is being given to those who are responding to the call of priesthood, and that grace should be embraced freely so that they may become mature persons, okay? Na nagdidesisyon na ngayon at sa mga susunod na mga panahon ng kanyang buhay ay hindi siya mag-aasawa. Hindi na siya papasok sa mga romantic relationships. At hindi siya magiging eksklusibo sa isang tao lang. Pagkos ay iaalay niya, ibubuhos niya ang kanyang buong pagkatao para sa paglilingkod lamang sa sambayanan ng Diyos, na siyang kanyang magiging pamilya, na siyang
kanyang magiging asawa. And so, the formation in the seminary is not merely a formation of forcing the tree to bend, but gradually, gradually, the formation in the seminary is trying to mold a particular tree to bend in the way that they should. At ganun po ang seminary formation. Okay? Now, until when na dapat ma-ascertain at ma-identify nung seminarista na hindi na siya dapat pumasok sa anumang other relationships. Until when? Of course, iba-iba po kasi yung mga developmental stage ng tao. Iba-iba po yung level of maturity. Kaya hindi po natin masasabi to peg a particular year level or year of formation kung kailan dapat ma-ascertain. But the seminary formation is telling us as soon as it is possible, the seminarian should ascertain for himself and decide freely that he is going to embrace celibacy. And this should happen in the earliest formational stage of a seminarian in the seminary. So, sa ganitong kalagayan ay hinihiling po yung tulong ng mga counselors, ng mga psychologists upang sa gayon yung human formation, kasi doon po napapaloob ito, yung human formation ng mga seminarista ay matutukan at mabigyan ng pansin. Alongside, of course, with the intellectual, academic formation which is needed also para magkaroon po sila ng maibabahagi kapag sila ay nagturo na at kapag sila ay nag-preach na, at naandyan din yung tinatawag nating apostolic formation para mahubog din yung puso ng mga seminarista sa paglilingkod sa mga kawan ng ating Panginoon as early as possible in their formation at paglilingkod sa iba't ibang mga mukha nangangailangan ng iba't iba din namang mga tulong para sa kanilang spiritual na paglago. And of course, the most important of all ay yung kanilang spiritual formation in order for them to grow in holiness, in order for them to grow in a deep relationship with Jesus Christ. At ito po yung mga bagay na nangyayari sa formation of seminarians. Kaya nga po tinatawag itong formation dahil alam natin na ang isang tao ay may mga pagkukulang pa rin, may mga kumbaga magaspang pa rin sa kanya at may mga hindi pa rin karapat-dapat. Pero sa formation, dito unti-unting pinapanday, pinipino, inaayos upang sa gayon umayon sa isip at puso ni Kristo ang kanyang inihahanda na maging pastol, maging pari pagdating ng panahon. Marami pong salamat sa inyo. Magbabalik po tayo dito sa atin pong programang Catechism of the Catholic Church. Kayo po ay inaanyayahan naming makiisa sa pagmimisyon ng Radio Maria. Para po sa inyong pakikibahagi, maaari pong mag-abot ng inyong tulong pinansyal sa pamamagitan ng mga sumusunod na bangko. Sa Metrobank, ang account number po ay 102-310-229-223-6. At sa Bangko de Oro, ang account number naman ay 370-000-2437. At sa Metrobank Dollar Account, ang account number po ay 102-210-200-660-1. Welcome to Radio Maria Family.